Amen. Amen. Let magsabong praise the Lord. Purihin pong ating pinakamamahalang Panginoon. Magandang umaga po, maminamahal. At God bless po sa ating beloved preacher, beloved brother Lando. Tayo po isang panandaliang manalangin, maminamahal, bago natin mapakinggan ang mga banal na salita ng Diyos. Tayo po manalangin. Dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal Panginoong Jesucristo, minsan pangmingi kami ng kapatawaran. Malapang linisin mo ang aming mga puso. Malapang nung gawin mo kaming karapat dapat. Mapakinggan ang iyong mga banal na salita. Malapanginoon, patuloy mo kaming patnubayan at gabayan sa aming pong nalalabing bahagi na yung banal na gawain. Malapanginoon, ginsingin mong aming mga diwa. Malapanginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na may pagtrabaho ang aming kaligtasan, malapan sa pamagitan ng mga pakikinig at pagsunod ng mga banal na salita, Panginoon. Sumaamin po kayo, Panginoon. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, maging pagpapala sa lahat ng mga minamahal na mga kapatiran, Panginoon, at sa aming mga webcast viewers. Aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamahal Panginoon minamahal. God bless you po. At habang inihanda po natin ang ating mga talata dito sa Philippians chapter 3, verse 13 and 14, ako po muna ay nagpapaabot po ng pagbati sa lahat ng mga minamahal ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga minamahal nating mga kapatiran, sa ating mga beloved workers, beloved preachers, sa ating mga minamahal mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po na naabot po ng ating banal na gawain, sa mga kapatiran natin sa ibayong dagat, at sa lahat po na naabot po ng ating mga gawain sa iba't ibang panig ng mundo na nanonood sa atin. Magandang umaga sa inyo, magandang gabi dyan sa inyo. At nagpapabot din po ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral natin, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsambat, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya hindi maminamalbagsan natin ang ating pambungad na talata, Philippians 3:13 up to 14. Dito po sa Filipos, Kapitulo 3, talatang 13 hanggang 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. 14. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. 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 Naman ang ating pumpaksa ay pamagatan po nating the price. The price, ang gantimpala. Mga minamahal, ang kaligtasan po natin, ito po ay hindi po natin nakuha sa pamagitan ng ating sariling pagsisikap. Amen? Ang kaligtasan ay natamo po natin, maminamahal, sa pamagitan ng pananampalataya. Wala tayong ginawa. Amen? Wala tayong effort sa kaligtasan, maminamahal, na tinanggap po natin. Sabi nga ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are we saved through faith, and not yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Tayo'y naligtas sa pamagitan ng tayo'y naligtas sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa ating mga sarili. Ito ay sa biyaya ng ating mahal na Panginoon, kaya walang sino man sa atin ang pwedeng magmayabang. Walang pwedeng sino mang magmalaki, sabi ng Biblia, pagpatungkol sa ating kaligtasan. Pero pagpatungkol sa gantimpala, maminamahal, kinakailangan mong magsikap. Amen? Sa kaligtasan, maminamahal, hindi mo kinakailangan magsikap. Ikaw ay manampalataya lang. Pero sa pagtatamo ng kaligtasan, kinakailangan mong pagsikapan ito. Amen? Alangan naman, maminamahal, na niligtas ka na nga ng Diyos sa pananampalataya, wala kang ginawa, tapos sa pagbibigay ng gantimpala, wala ka pa rin gagawin. Amen? Nakakahiya na sa mahal na Panginoon Diyos.
Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sinabi ni Apostol Pablo sa verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Nagtutumulin ako sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Si Apostol Pablo, maminamahal, nagsisikap siya. Nagtutumulin siya, nagmamadali siya. Wala siyang sinasayang na oras, wala siyang sinasayang na panahon, maminamahal, para siya ay magtamo ng gantimpala. Amen. Alam niyo, maminamahal, ang dahilan bakit tayo narito sa mundo, gusto niya, maminamahal, na pagdating natin sa langit, ay tumanggap tayo ng gantimpala. Amen. Pag tayo po, maminamahal, ay kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoon, tapos na po, maminamahal, yung ibinibigay na panahon para tumanggap tayo ng gantimpala. Katulad ng palagi ko pong sinasabi sa inyo, habang nandito tayo sa mundo, tayo ay nasa loob ng kuweba na punong-puno ng kayamanan, punong-puno ng mga mahalagang iyas, mahalagang bato, mga ginto. Pwede mong kunin lahat ng gusto mong makuha. Lahat, ibulsa mo, maminamahal, habang nandun ka sa loob ng kuweba. Dahil paglabas mo, hindi ka na pwedeng bumalik para kumuha uli. Amen? Ganon din sa ating pananatili sa mundo, maminamahal, habang nandito tayo, yung pong tinutukoy kong mga kayamanan, mga ginto, mga mahalagang iyas, ito po ay simbolo ng gantimpala natin pagdating natin sa langit. Amen? Gawin mo lahat ng magagawa mo, maminamahal, huwag mong sayangin ang pagkakataon na nandito tayo sapagkat lahat ng ginagawa natin ay sumusunod sa atin. Gagantimpalaan tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga si Apostol Pablo, napaka-wise niya, maminamahal. Kung titignan niyo, maminamahal, ang kalagayan ni Apostol Pablo sa spiritual, parang marami siyang sinayang. Biro mo, iniwan niya ang kanyang pagiging abogado. Iniwan niya ang kanyang pagiging senador. Iniwan niya ang pagiging pariseyo. Kumbaga sa simbahan, siya po ay obispo. May mataas na katungkulan sa simbahan. Siya ay tinitingala, siya ay nirerespeto, siya ay Roman citizen. Nung panahon na yun, maminamahal, pag Roman citizen ka, meron kang mataas na kalagayan, para bang, kumbaga sa panahon natin ngayon, American citizen ka. Pag ikaw ay American citizen, taga-Amerika ka, hindi ka basta-basta. Dito, ang mahirap sa Amerika, pagdating dito, mayaman. Kasi mas mataas ang dollar nila. Amen? Yung nakikita niyo mga Amerikano dito na busabos dito, busabos sa Amerika, pag nagpunta dito sa Amerika, ay sa Pilipinas, mayaman. Kasi napakalaki nung kanilang yung currency ng kanilang pera. Mas malaki yung kapalit. Kaya nung panahon na yun, kapag ikaw ay Roman citizen, hindi ka basta-bastang tao. Ikaw ay nasa mataas na antas ng pagkatao, maminamahal. Pero si Apostol Pablo, iniwan niya yan. Hindi niya inisip, maminamahal, ang mga mawawala sa kanya, ang kanyang pagiging abogado, kanyang pagiging senador, ang kanyang pagiging leader ng simbahan. Sabi niya, ang lahat ng pakinabang sa akin ay inari kong kalugihan. Amen? Matamo ko lang ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Makamtan niya lang ang dakilang gantimpala. Kaya dito, ngayon, maminamahal, mula nung naging mananampalataya si Apostol Pablo, wala siyang sinayang na pagkakataon. Napakatalino niya. Hindi siya maminamahal mangmang na iiwan niya ang pagiging abogado, pagiging obispo, at pagiging senador, pagiging Roman citizen. Hindi niya iiwan yun kung siya maminamahal ay hindi marunong. Napakatalino ni Apostol Pablo. Amen? Sa lahat ng mga alagad, siya po ang pinaka may mataas na kalagayan sa lahat ng mga apostol, maminamahal. Pero sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga bagay na pakinabang sa kanya, iniwan niya yun. Sabi niya, inari niyang sukal, inari niyang basura ang mga bagay na yun
para makamtan niya lamang ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang gantimpalang ibibigay ng mahal na Panginoon sa kanyang paglilingkod. Amen? At mula na naging Kristiyano siya, maminamahal, wala siyang sinayang na pagkakataon. Nagtutumulin siya. Talagang bawat araw, bawat oras, bawat minuto, napakalaga sa kanya. Sabi niya, nagtutumulin ako sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen? Kahit nakakulong na siya, maminamahal, na nangangaral pa rin siya ng Ebanghelyo. True letter, nagsusulat siya, sinusulat niya, ipinapadala niya, maminamahal, sa mga tao ang sulat niya. Kahit nakakulong siya, hindi siya napigilan humayo, hindi siya napigilan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Patuloy niyang ginagawa. Wala pang radio noon, wala pang webcast noon. True letter lang, maminamal, pero naabot po, maminamal, ang lahat ng tao sa buong mundo dahil sa masikap na pagtsatsaga ni Apostol Pablo. Amen? Sapagat alam niya, maminamal, sabi ng banal na kasulatan, ang gantimpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ito po yung a price of great value. Pinakamahal na gantimpala, a price of great value. A price worth more than all earthly rewards. Isang gantimpala na pinakamataas sa lahat ng mga gantimpala. Amen? A price worth more than all earthly rewards. Isang pinakamataas na uri dito sa sanlibutan na gantimpala. Amen. Amen. Kaya mga wise na Kristiyano, maminamahal, wala yang sinasayang na pagkakataon sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga dito sa banal na kasulatan, how to obtain and drive for the prize. Paano natin, mga minamahal, matatanggap? Paano natin tatamuhin, maminamahal, ang tinutukoy ni Apostol Pablo, maminamahal, na I press toward the mark for the prize of the high calling of Christ Jesus. Paano natin kakamtin, maminamahal, yung pong sinabi ng banal na kasulatan, yung gantimpala ng dakilang pagtawag sa atin sa pamagitan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Ang unang paraan niya, maminamahal, sabi niya, nabasa natin sa verse 13, forgetting those things which are behind. Forgetting those things which are behind. Nililimot niya ang mga bagay na nasa likuran. Amen? Kinalimutan niya na siya'y isang abogado. Kinalimutan niya, maminamal, na isa siyang senador. Kinalimutan niya, maminamal, na isa siyang mataas na uri ng tao, Roman citizen. Kasi pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, tinitignan mo yung mga bagay na nasa likuran, yung inisip mo, kung hindi ako naging choir member, baka abogado na ako ngayon. Siguro kung hindi ako naglingkod sa mahal na Panginoon, hindi ako nag-worker, baka isang matagumpay na negosyante na ako ngayon. Bawat isa sa atin, may mga iniwan tayo, maminamahal, sa buhay natin sa sanlibutan. Meron tayong mga pakinabang na inari nating kalugihan. Meron tayong mga isinakripisyo katulad sa ating pagpunta sa banal na gawain. Mga minamal, may mga negosyante na iniiwan ang kanilang negosyo para lang makadalo sa gawain. Amen? Pag titignan mo yun, mga minamahal, isipin mo, naku, kung hindi ako nagsara ng linggo, siguro kumita ako ng 10,000. Siguro kung hindi ko sinarado yung tindahan ko, baka nung dumalo ko ng Miyerkules, dumalo ko ng Biyernes, baka kumita ako ng 20,000. Ganun, maminamahal, ang mga taong tinitignan yung mga bagay na nasa likuran. Amen? Kasi sa tuwing maglilingkod tayo sa Diyos, may mga bagay tayong iniiwan sa likuran. Meron tayong isinasakripisyo alang-alang sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Alang-alang sa ating pong ginagawa para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad namin mga manggagawa, napakahirap para sa amin na maging manggagawa. Talagang grabing sakripisyo sa amin ang pagiging manggagawa. Biro mo, iwanan namin ang aming propesyon. Iwanan namin ang aming mga trabaho. Iwanan namin ang aming mga pamilya nung mga naging manggagawa kami. Mga binata at dalaga pa lang po kami. Iniwan namin yung pamilya namin, ang aming mga loved ones, ang aming mga magulang. Iniwan namin ang aming mga kapatid.
Ang dami naming iniwan sa likuran. Amen? Kung lilingon ka sa likuran, maminamal, titignan mo yung mga iniwan mo, manginayang ka. Katulad ko noon, maminamahal, ang ganda ng trabaho ko noon. Napaka ayos, maminamal ang aking trabaho noon. Talagang katiwala ako ng isang presidente ng eskwelahan. Yung vice president ng eskwelahan, yung tinatawag na Guzman Institute of Technology, tsaka Guzman Institute of Electronics doon sa Maynila. Kinuha ako, maminamal katiwala nila. Siguro kung hindi ako naging manggagawa, maminamahal, baka hindi lang ako, maminamal naging katiwala, baka mga minamahal, ginawa na akong assistant o nandun na ako sa mataas na kalagayan, baka binigyan na ako ng pwesto sa kanilang mga negosyo. Pero iniwan ko yun. Iniwan ng mga manggagawa ang kalang mga propesyon, ang kalang mga trabaho, maminamal alang-alang sa paglilingkod sa Diyos. Kung lilingunin mo yun, manginayang ka. Amen? Kaya isa sa sekreto, maminamal, para makamtan natin ang dakilang gantimpala na kay Kristo Jesus, forgetting those things which are behind. Amen? Kalimutan mo yung mga bagay na nasa likuran. Pag tinitignan mo lagi yan, nililingon mo yan, manghihinayang ka. Amen? Babagal ang paglilingkod mo sa Diyos. Babagal ang pag-usad mo bilang mananampalataya. Magiging urong-sulong ka. Magagaya ka doon, maminamahal, sa buhay ni Lot. Sabi sa kanila ng malapan, sabi ng anghel sa kanila, magmadali kayo, iwanan nyo ang Sodom at Gomorrah sapagkat ang Diyos ay magpapaulan ng asuprit apoy. Pero nandoon yung kabuhayan nila doon sa Sodom at Gomorrah. Kaya nga, ang bagal nilang kumilos, bantulot sila, alangan sila. At nilingon nila yung Sodom at Gomorrah kasi nga, nanghihinayang sila sa mga iiwan nila. Amen? Amen. Naunawaan niyo po, maminamahal? Kaya nga isa sa magiging hadlang upang makamtan natin ang gantimpala na kay Kristo Jesus, yung paglingon natin sa likuran. Kaya wag nating sabihin, maminamahal, sabi rito sa Ecclesiastes, chapter 7, verse 10, say not that the former days were better than this. Wag mong sasabihin na mas mabuti ang mga nakaraan kaysa ngayon na naglilingkod ka sa mahal na Panginoon. Amen? Huwag mong sabihin na mas masaya ang buhay mo noon. Huwag mong sabihin na mas maginawa ang buhay mo noon. Huwag mong sabihin na mas maganda ang kalagayan mo noon kaysa ngayon na naglilingkod ka sa Diyos. Masama yan. Sabi sa English, maminamahal dito sa Ecclesiastes 7:10, say not that the former days were better than this. Amen? Huwag mong sasabihin na mga dating araw, ang dating panahon ay mas mabuting ngayon. O mas mabuti noon sa kalagayan mo ngayon. Amen? Katulad ng mga Israelita, sabi rito, maminamahal, buksan natin yung Numbers chapter 4 verse 2 up to 5. Ito po, mga minamahal, ang naging hadlang sa mga Israelita noon. Ang dami nilang pinanginayangan sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Basahin po natin. Numbers chapter 11 verse 4 o verse 2 up to 5. Dito po sa aklat ng mga bilang kabanata nga 11, talata nga 2 hanggang 5 po. Sabi dito sa 2, at ang bayan ay humibik kay Moises, at si Moises ay nanalangin sa Panginoon, at ang apoy ay namatay. Sa 3, at ang pangalan ng dakong yun ay tinawag na Tabera, sapagkat ang apoy ng Panginoon... Excuse me. 14 to 5 pala. 14 to 5. Ito po sa bilang, kabanatang 14, talatang 2 hanggang 5 po. Dito sa bilang 14:2, at inupasala ng lahat ng mga anak ni Israel si Moises sa si Aaron at sinabi sa kanila ng buong kapisanan, nangamatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto o kaya'y nangamatay na sana tayo sa ilang na ito, at bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito upang tayo'y mabuwal sa tabak?
ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging mga huli, hindi ba magaling sa atin na tayo'y magbalik sa Ehipto? 4. At nag-isang usapan sila, tayo'y mag-alay ng isang Maglagay. kapitan. Maglagay ng isang kapitan at tayo'y magbalik sa Ehipto. 5. Na magagayon si Moises at si Aaron ay nagpatira pa sa harap ng buong kapulungan na kapisanan ng mga anak ni Israel. Amen. Amen. Ang mga anak ng Diyos, maminamahal ang mga Kristiyano noon, nanginayang sila, maminamahal, na lumabas sila sa Ehipto. Dahil sinabi nila, maminamahal, sa Ehipto kami nakakakain ng mga masasarap na pagkain. Nakatikim kami ng milon, ng karne, ng mga masarap na pagkain. Ngunit ngayon, nasusuya kami sa pagkain ito, yung mana. Kaya sabi nila, maglagay tayo ng kapitan upang tayo magbalik sa Ehipto. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, isa sa mga nagiging adlang upang tayo po ay makatanggap ng gantimpala sa Diyos, yung isipin po natin, maminamahal, na that the former days were better than this. Na yung kalagayan natin noon ay mas maganda kaysa ngayon. Yan po'y pagrereklamo sa Diyos. Sabi pa rito, maminamahal, basahin po natin ang Numbers 11. Verse 2 up to 4. Dito po sa Bilang Kapitulo 11, talatang 2 hanggang 4. At ang bayan ay humibig kay Moses, at si Moses ay nanalangin sa Panginoon, at ang apoy ay namatay. At ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na Tabira, sapagkat ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila, at ang halo-halong karamihan na nasa gitna nila ay nahulog sa kasakiman. At ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, sino ang magbibigay sa atin ng kanyang makakain? Karning makakain. Karning. Sino ang magbibigay sa atin ng karning makakain? Amen. 5 po, 5. Ating naalaala ang isda na ating kinain sa Ehipto na walang bayad, ang mga pipino at ang mga milon at ang mga puwero at ang mga sibuyas at ang bawang. Ngunit ngayon ang ating kaluluwa ay natutuyo, walang kaano-anuman. Sa ating harapan ay walang anuman kundi ang manang ito. Amen. Amen. Kaya nga, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, huwag natin iisipin na mas mabuti ang kalagayan natin noon kaysa sa kalagayan natin ngayon. Kasi ngayon ang naging hadlang sa mga mananampalataya, sa mga tinatawag, maminamahal, na church from the wilderness, mga mananampalataya ng panahon ni Moses, maminamahal. Inisip nilang mas maganda ang kalagayan nila sa Ehipto. Kaya sabi niya, paano tayo makakatikim na masarap na pagkain ngayon? Naalala natin yung kalagayan natin noon nung tayo nasa Ehipto. Kumakain tayo ng pipino, kumakain tayo ng isda, kumakain tayo ng karne. Pero ngayon, sawang-sawa na tayo sa manang ito. Kaya magmalagay tayo ng kapitan, sabi niya. Maglagay tayo na mamumuno sa atin upang bumalik tayo doon sa Ehipto. Yan po, maminamahal, ang dahilan kung bakit nahadlangan na makamtan natin, maminamahal, ang gantimpala, ang malaking gantimpala sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, upang makamtan natin ang dakilang gantimpala, sabi ng Biblia, forgetting those things which are behind. Kalimutan mo ang mga bagay na nasa likuran. Amen? Sabi, magtumulin tayo sa mga bagay na hinarap. Kalimutan mo lahat ng mga bagay na nasa likuran, pati ang iyong masamang buhay. Sinabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. All things has passed away. Behold, all things are become new. Kalimutan mo pati ang iyong dating buhay. Kung dati, maminamahal, lasenggo ka, iwanan mo yan. Kung dati ang buhay mo noon, maminamahal, ay babaero ka, iwanan mo yan. Kung dati rati, maminamahal, nandun tayo sa kalayawan ng sanlibutan, iwanan mo yan. Yan ang mga magpapahamak sa iyo. Sabi, nililingon mo yung mga bagay na nasa likuran. Amen? Binabalikan mo ang mga bagay na nasa likuran. Kapag ikaw po ay naglilingkod na sa malapanon, sabi ng Biblia, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Amen?
Wala na sa atin, mga minamahal, yung pong ginagawa ng sanlibutan. Wala na sa atin, mga minamahal, yung mga date. Amen? May mga mananampalataya kung kailan tumanda at saka nagmurang sibuyas. Wag na nating lilingunin yung mga bagay na iniwan natin noon, sabi ng Biblia, para makamtan natin yung dakilang gantimpala na nakay Kristo Jesus. Amen? At ang sabi, iwanan din natin yung ating mga accomplishment dati. Huwag natin bilangin yung nagagawa natin. Limutin natin yung mga bagay na nagawa natin last year. Katulad nito, panibago na naman maminamal taon na tatahakin natin sapagkat nadagdagan naman ang ating taon sa paglilingkod sa Diyos. Huwag nating isipin, ako ay naka 20 years na ako naglilingkod. Ako'y 25 years na. Ako'y 30 years na. Mula nung itinatag itong Jesus Miracle dito sa Olongapo, ako'y naging member na nito. Kaya pwede na ako magpatumpik-tumpik. Pwede na ako magwalang bahala kasi nga marami na akong nagawa. Kami pang mga pioneering dito. Huwag mong limutin ang mga bagay. Huwag mong alalahanin ang mga bagay na nasa likuran. Sabi, limutin mo ang mga bagay na yan at magtumuling ka, maminamahal, sa gantimpalang naghihintay sa iyo. Kasi pag iniisip mong yung mga ginagawa mo sa mala Panginoon, yung naibigay mo, mga naitulong mo, yung pagpapagamit mo sa mala Panginoon, pwede ka nang iniisip mo, pwede ka nang magpahinga. Siguro maiintindihan na ako ng Diyos, mauunawaan na ako ng mala Panginoon. Pagod na ako, matanda na ako. Ang tagal ko nang naglilingkod. Mga minamahal, isa po yan sa dapat nating kalimutan. Si Apostol Pablo, napakaraming churches na kanyang itinayo. Napakaraming mananampalataya ang kanyang nailapit sa Diyos. Napakarami niyang accomplishment, napakarami niyang achievement. Pero sabi niya, nililimot ko yan ang mga bagay na nasa likuran. At nagtutumulin pa ako, hindi ko pa inaring inabot. Hindi niya iniisip na abot ko na, marami na akong gantimpala. Sabi niya, inari kong hindi pa inaabot at nagtutumulin pa ako sa dakilang gantimpala na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen? Yung mga ibang mga nanampalataya sa panahon natin ngayon, mami naman, nakatulong lang ng konti, iniisip ni, sinusumbat na yon. Ang tagal ko nang naglilinis dyan sa pastoral na yan. Noon pa ako pa naglilinis dyan. Kaya pa ngayon pag sinabi mo, meron tayong general cleaning, walang dumarating. Kasi iniisip nila, marami na akong ginawa dyan, marami na akong naitulong dyan. Kasi hindi nila makalimutan yung mga bagay na nasa likuran. Amen? Dapat, maminamahal, lahat ng mga bagay na ginagawa mo, huwag mong isipin, maminamahal, na yan ay accomplishment mo. Sabi rito sa Lucas 17 verse 10, tayo po, mga minamahal, ay aliping walang kabuluhan. Ginagawa lang natin ang tungkulin natin sa mahal na Panginoon. Sabi rito Lucas 17 verse 10, basahin po natin. Lucas 17:10. Gayon din naman kayo pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na nasa inyo inuutos inyong sabihin, mga alipin, walang kabuluhan kami. Ginawa namin ang katungkulan naming gawin. Amen. Amen. Kindly pakisulat yung mga verse natin, mga kapatid, yung nasa Kaya nga nilagyan natin ng verse yan para maisulat dyan. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, huwag nating isipin na meron na tayong nagawa sa Diyos. Amen? Amen. Kita nyo yung simple lang magsabi ng amen, ayaw pa natin, hindi pa natin mabanggit. Talagang hindi na po, mga minamahal, tayo makagawa ngayon dahil iniisip natin, marami na ako nagawa, marami na akong pagpapagal, pagod na ako, sapat na ang ginawa ko para sa Diyos. Mga minamahal, limutin mo yan. Amen? Magiging hadlang yan, mga minamahal, sa gantimpala na tatamuhin natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang sabi, forgetting those things which are behind. At pangalawa, mga minamahal, sabi, reaching unto those things which are before. Sikapin natin, mga minamahal, na gumawa, mga minamahal, para sa ating malapansunggaban po natin ang pagkakataon na makapaglingkod pa tayo sa Diyos. Sabi ng Galatia 6:9, sabi, huwag tayong mangimagod, mga minamahal, sa paggawa ng mabuti.
Basahin natin itong Galatia 6:9 lang, at dito sa second Chronicles 15 verse 7, basahin natin mga talatang ito. Dito po sa aklat ng Galacia, kabanata 6, talatay 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ari tayo kung hindi tayo mga ngihimagot. Kalawang Kronika, Kapitulo 15, talatang 7. Ngunit magpakalakas kayo at huwag manglata ang inyong mga kamay, sapagkat ang inyong mga gawa ay gagantihin. Amen. 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 Lahat magsabing amen. Nakakapanghinayang maminamahal ang mga mananampalataya natin dito. Talagang wala na sa kanila yung enthusiasm, wala na sa kanila yung gana. Parang pinalilipas na lang nila yung gawain. Dapat sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, lalo tayo magtumulin ngayon sa dakilang gantimpala, babalik na mahal ang Panginoon. Nakikita ko sa inyo mga minamahal, wala na tayong gana. Latan-lata na tayo, parang pagod na tayo, parang ayaw na natin gumawa para sa mahal na Panginoon. Hindi ganoon mga minamahal. Sabi, huwag po tayong mangimagod sa paggawa ng mabuti. Huwag manlata ang inyong kamay. Amen? Lahat ng inyong gagawin ay gagantihan. Imagine mga minamahal, hindi na nga tayo nag-effort sa kaligtasan natin. Nanampalataya na lang tayo, naligtas tayo. Wala na tayong ginawang sakripisyo. Hindi katulad ng sanlibutan. Nagpenitensya pa sila. Nanata pa sila. Ang dami pa nilang mga ginawang mga panata bago sila iniisip nilang maligtas. Pero tayo, nanampalataya na lang tayo, niligtas na tayo ng mahal na Panginoon. Pero sa gantimpala, maminamahal, kinakailangan magsikap ka. Kinakailangan, maminamahal, sabi, work out your own salvation with fear and trembling. Sa pagtamo ng kaligtasan, maminamahal, kinakailangan mong gumawa. Kinakailangan mong magsikap. Amen? Sabi rito, maminamahal, sa Psalms 62, verse 9 and verse 12, lahat ng gagawin natin, ginagantimpalaan niya ng Diyos at titimbangin niya ang lahat ng mga ginagawa mo. Basahin natin, 62, verse 9 and verse 12. Dito po sa mga awit, 62, verse 9, talon sa 12. Sabi po rito, tunay na walang kabuluhan ang mga taong may mabababang kalagayan at ang mga taong may mataas na kalagayan ay kabuluanan sa mga timbangan ay sasampa. Silang magkakasama ay lalong magaan kaysa walang kabuluhan. Dito po sa 12, sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Amen. 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 Mga minamahal, titimbangin ng Diyos ang iyong ginawa. Amen? Sinabi rito, mga minamahal, tunay na walang kabuluhan ang mga taong may bamabang kalagayan at ang mga taong nasa mataas na kalagayan. Sapagkat sa timbangan ay sasampa sila'y magkakasama at lalong magaan kaysa sa walang kabuluhan. Ang taong nasa mataas na kalagayan at mamabang kalagayan, tutuntong yan sa timbangan. Sabi, titimbangin ka. Pag tinimbang ka, ngunit ikaw ay kulang. Mga minamahal, sabi ng Biblia, kung ang gawa mo'y masunog, ikaw ay malulugi. Amen? Kung mas marami, maminamahal, ang pagpapabaya natin sa gawain ng Diyos kaysa sa paglilingkod natin sa Diyos, titimbangin yan. Pag tinimbang na mas mabigat ang katwiran mo, ang pagsunod mo, maminamahal sa kalooban ng Diyos, sabi ng Biblia, lahat ng iyong ginagawa ay gagantimpalaan. Amen? Sabi ng verse 12, maminamahal, tunay, Panginoon, sa Panginoon ang kagandahang loob sapagkat ikaw ang nagbabayad ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Pero titimbangin ka. Amen? Parang nasa pagsusulit tayo, maminamahal, mayroon tinatawag na right minus wrong. Amen?
Ang pagsusulit na ginagawa natin sa paglilingkod sa Diyos, right minus wrong. Ibig sabihin, pag nakita niya na mas mabigat, na minamahal ang ginagawa mong pagkakamali, pagkukulang, pagkakasala, mababawasan lahat ng ginagawa mo. Sabi ng unang Korinto 3:15, kung ang gawa mo'y masunog, ikaw rin ang malulugi. Amen? Basahin natin mga minamahal. At ang sabi rito, dito sa 1 John, chapter 2, verse 28, idagdag natin mga minamahal ang talatang ito. Dito po sa aklatang unang Korinto, kabanatang 3, ang talatay 16 ay 15. Unang mga taga-Korinto, kabanatang 3, talatay 15. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya, sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon ay tulad sa pamamagitan ng apoy. Amen. 1 John 2:28. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 28. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y hayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala. Ni huwag kayo mga papahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Amen. 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 Mga minamahal, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag, magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mapahiya sa Kanyang pagparito. Ay tandaan po natin, tayo mga mananampalataya, we are not afraid to die, but ashamed. Ashamed to die. Amen? Babawiin ng Diyos ang buhay natin, hindi natin alam. Hindi natin alam kung kailan. Pero tandaan po natin, hindi tayo takot mamatay. Dahil pagpikit natin dito sa lupa, siyang pagdilat natin sa harapan ng Diyos. We are not afraid to die, but ashamed to die. Ibig sabihin, pag namatay kang hindi karapat-dapat sa Diyos, nandun ka nga sa langit, pero ang iyong kaluwalhatian ay mapapalitan ng kaya. Nakakaya. Umarap sa harapan ng Malapanganon, wala kang reward. Amen? Wala kang gantimpala. Sabi nga dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 5, ang bawat tao ay kinakailangan makipaglabang mabuti upang makamtan niya ang gantimpala. Sabi kung sino man ay nakipaglaban naman sa laro ay pinuputungan maliban kung makipaglabang matuwid. Kung sino man ang makipaglaban naman sa mga laro ay hindi pinuputungan maliban kung makipaglabang matuwid. Ibig sabihin, pagbutihin mo. Amen? Kailangan mo ng pagsisikap, kinakailangan mo ng pagpupunyagi. Huwag kang katulad ng sumusuntok sa hangin. Sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 9:26, hindi ako katulad ng iba na sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin yung nag-aalatsamba, siguro pwede na to. Siguro okay na to. Baka naman pwede na to. Hindi po ganun. Dapat wag tayong mag-alatsamba. Amin naman, wag tayong gaya ng sumusuntok sa hangin. Tiyakin natin na ang ating ginagawa ay gagantimpalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang sabi rito, maminamahal, sa 2 Chronicles, sabi rito, maminamahal, tayo po, 29 verse 11, tayo po yung mga lingkod ng Diyos. Huwag tayong magpabaya. Sabi rito, maminambasahin po natin 2 Chronicles 29 verse 11. Dito po sa 2 Chronicles, chapter 29, verse 11. Mga anak ko, huwag kayong magpabaya, sapagkat pinili kayo ng Panginoon upang magsitayo sa harap niya, upang magsipangasiwa sa Kanya at kayo'y maging Kanyang mga tagapangasiwa at mga sunog kayo ng kamangyan. Amen. 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 Huwag tayong magpabaya. Dahil sabi ng Biblia, maminamahal, ang mga mananampalatayang pabaya ay kapatid ng maninira. Nasa Proverbs 18 verse 9, ang mga taong pabaya ay kapatid ng maninira. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, huwag tayong magpabaya. Tayo po, maminamahal, ay magkaroon, maminamahal, ng pagsisikap na makamtan ang gantimpala. Sabi ng Biblia, ang kauli-ulian na dapat natin gawin, press toward the mark for the prize.
magtumulin tayo sa gantimpalang inarap. Hindi po tayo magbabagal, hindi po tayo magbabantulot, hindi po tayo magbabaliwala. Sapagkat sabi ng Jeremias 48 verse 10, sumpain ang nagwawalang bahala sa gawain ng Diyos. Amen. Tayo po tumayo, maminamahal. Umawit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon bago tayo dumako sa ating mga kahilingan. Maminaman, maaga po tayo matapos. Bukas, ito, panglimang panawagan na natin to na maglilinis tayo, maminamahal, ng bahay-sambahan ng mahal na Panginoon. Pag hindi pa rin tumugon ng mga kapatiran natin, nasa inyo na po yan. Hindi po sa atin ang kalugihan yan. Wala pong tumutugon sa bawat panawagan ng Diyos ngayon. Maminamahal, hindi katulad ng ibang mga mananampalataya sa ating mga ibang simbahan, sa ibang church. Masigasig sila, maminamahal, talagang agresibo silang magpagamit sa mahal na Panginoon. Umawit po tayo, maminamahal, ang uwiting walang dahilan. Walang dahilan upang iwanan ka. Umawit po tayo, mga minamahal. Hallelujah. Kahit na anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa iyo. Di ko pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko. Pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano Orlando. ko Beloved preacher, Brother Orlando. malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang magupiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Na sa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka. Habang patuloy tayo bakit minamahal. Sa atin na Kahit pag-aralan na sa mga ito na anong banal na salita bigat natin, ng pagsubok pa, at tulad na pag-aralan, huwag natin babalikan yung pinamahal sa mga nasa likuran. At titignan natin, may naman yung gantimpala na kaloob na ating pinalapay ni di Jesus. ko'y pagpapalik. Sabi ni Apostol Pablo, nagtutubulin ako Kahit na maabot ko yung gantimpala ng malapay noon. Hindi ko na nililigon yung likuran ko. Iniwanan na ni Apostol Pablo na sa kanyang likod. balikan ko. Kung ano man naging accomplishment natin mga nakaraang taon, manamahal, iwanan na natin yan. Pansamantalang ligaya Ito kasalukuyan ang titignan sa natin, mundo. minamahal. Hallelujah. Pag-ibig mo'y walang Tatandaan natin, hanggan. lahat na ating Paano ginagawa, ko malilimutan hindi natin ginagawa ito para sa ating minamahal na manggagawa. Para sa ating mga minamahal na kapatid. Lahat natin ginagawa sa bahay-sambahan na ating pinalabay noon. Sa Diyos natin ito ginagawa. Walang ibang ligaya, Diyos ang magbibigay ng gantimpala. kundi ang magapiling ka. Dulot mo ay pag-asa,
wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap, ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya, kundi ang magapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas, Doon sa langit at magkakaroon tayo ng Bakit buhay pa na ako walang hanggan. lalayo? nasa iyo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap, ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Hallelujah. Hallelujah. Maminamahal. Mag-bless po sa ating beloved preacher, Boy Kaluya, sa ating pag-aralan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Maminamahal, napakaganda natin ang pag-aralan sa umagang ito. Ang sabi ng Apostol Pablo, nagtutubulin ako doon sa hangganan ng gantimpala. Hindi na niya nililingon, minamahal yung kanya nasa likuran. At tinitignan ni Apostol Pablo, minamahal yung gantimpala na pangako na ating pinulapay ang buhay na walang hanggan. Sa piling na ating pinulapay noon. Nasa masandali ito, habang patuloy natin nararamdaman ang banal na presensya na ating pinulapay ni Jesus. Tayo po'y dumalangin, minamahal. Hallelujah. Kausapin natin ang ating pinulapay ni Jesus. Na patuloy tayo panghawakan ng malapay noon, minamahal. Na patuloy tayong tulungan ng malapay, makapagpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating pinulapay. Napakalapit na ng pagbabalik na malapay noon, minamahal. Ay, dumalangin, minamahal. Hallelujah. Upo, dakilat, mapagpala namin ang banal. Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus, minsan ang pamalapay noon. Patuloy aming pagsusumba mo, malapay noon. Patuloy mo kaming gabayan, patnubayan, malapay noon, sa aming paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami, malapay noon, na masunod namin ang iyong kalooban. Tulungan mo kami palakasin namin pananampalataya, malapay noon. Hallelujah. Nagdagan mo aming pananampalataya, masagawa namin ang iyong kalooban, masunod namin ang lahat na iyong palatuntunan, malapay noon. Patuloy mo kami pagawakan, malapay noon. Hallelujah. At patuloy pa pagsusuma mo, malapay noon. Hallelujah. Sa ganang aming mahina kami, malapay, wala kami magagawa. Kung kami hiwalay sa iyo, malapay noon. Kaya wag mo kami bibitawan, malapay noon. Hanggang sa iyo magbabalik, kasama ka namin, malapay noon. Pagpalain niyo po, malapay noon, ang bawat isang naririto. Mag-isa lahat namin malamig, kas viewers po namin, malapay noon. Abutin mo yung pagpalang kamay. Ang lahat namin pangailangan, malapay noon, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Itong aming samot panalangin. Amen. Praise. Ito na ako po minamahal sa ating masilin. Habang patuloy natin nararamdaman ang banal presensya ng malapay noon. Hallelujah. Tayo po minamahal, manalangin. Ipatong po inyong kanang kamay sa inyong mga ulo at yung kaliwang kamay sa parte po na yung katawan na kung saan nandiyan yung mga taglay-taglay na karamdaman. Banggitin po natin mga karamdaman, minamahal. Kung tayo po minamahal, yung mga bisyo pa, dalawang kamay at itaas, minamahal. Hallelujah. Tayo sama-sama dumalangin, minamahal. Sa mga sandali ito, malapay niyo, unat mo po yung pagpalang kamay. Sa bawat pangailangan ng minamahal ng kapatiran, magsalat namin minamahal ng mga live webcast viewers po namin. At sa pangunat panalangin namin minamahal, ginagalang ng mga pastor, ay aming sama-sama sinasaway lahat ng uri ng karamdaman,
problema at mga kahirapan, karamdaman, leukemia, TB, diabetes, sipon, ubo, trangkaso, pagkapilay, pagkabulag, pagkabingi, mga karamdaman, walang kagalingan, be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Mga problema, walang kalutasan, be solved in the mighty name of Jesus. Doubts and grievances, cast out, cast out, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Ay tumayo po minamahal. Dahil tumalon 3 beses. At sumigaw po tayo ng hallelujah, praise the Lord. Huwag na po natin pakalakasan yung ating pagsigaw. Unawain natin ating minamahal na mga kapitbahay nasa kasarapan na kanilang tulog, minamahal. Kaya minamahal, tayo tumalon, minamahal. Huwag na tayo masyadong sumigaw, minamahal. Sa linggo na lang ibigay natin ating buong lakas sa pagsigaw, minamahal. Hallelujah! 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 Palakpakan po natin pinalapain ni Jesus. Amen. Praise God. At minamahal, God bless po sa Bilat of the Picture sa ating napag-aralan Ebanghelyo ng Kaligtasan. Maraming salamat sa ating pinalapay sa kanyang pagkilos sa ating kalagitnaan. Sa ating announcement, minamahal, bago tayo dumako sa ating announcement, tayo muna po minamahal kukuha ng ating special offering para po sa karagdagang pangailangan ng gawain ng malapay noon. Huwag po tayo manghinawa, minamahal, sa pagkabigay. Sabi ng Biblia, minamahal, kung ikaw ay hindi nang hinawa, darating ang panahon, minamahal, ikaw ay tatanggap ng gantimpala. Amen. Praise God. Upang basbasan, pagpalain na ating pinawalapay sa ating pagkakalob na special offering, minamahal. Iba po ito, minamahal, sa ating tithes and love offering. Ito po, special offering, sacrificial giving po ito, minamahal. Ito, nakikita ito na malapay noon, minamahal ating pagsasakripisyo. At Diyos hindi po siya liko upang hindi ito pa rin yung kanyang pangako. Narito po, ating Brother Preacher Freddy, ipanalangin natin special offering. Basbasan ito at pagpalain natin pinawalapay ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you po sa ating beloved preacher Lando Monteria. Tayo manalangin. Opo, dakilang Ama namin sa langit. Sa matamis at maprem pangano mo na Panginoon sa panalangin pastor mo na Panginoon. Pagpalain niyo man na Panginoon bawat kami magkakalob ng special love offering. Ibalik mo na makalubing beses sa aming mga kapatiran na is magkalob mo nito ng hanap buhay. Pagkalob mo sila hanap buhay upang sila namin pagkakatipon. Sila po ay makabahagi sa pagbibigay. Ito ang aming samot dalangin sa matamis at maprem pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po. Ating beloved Brother Freddy. Praise God. If you give unto the Lord, He will give some more to you, some more to you, some more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. Some more to you, much more to you. Some more to you, much more to you. He will give unto the Lord. He will give some more to you. 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 Amen. Praise God. Puri po ating pinalapay ni Jesus. God bless mo. Sa ating beloved selected singers. Amen. Praise God. At Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. Minamahal, patuloy po minahal ating pananambahan dito sa ating pastoral house. Minamahal. Minamahal, matanong ko po kayo, minamahal. Yung araw ng Miyerkules, babaguhin natin oras. Payag po ba kayo, minamahal? Kasi nalaman namin na yung alas 7 na tapos, ating gawain, nahirapan daw po sumakay yung mga malalayong inuwian. Minamahal. Kaya gagawin po natin kung payag kayo alas 3 hanggang alas 6. Pwede na po alas 6, minamahal ng hapon, Miyerkules po natin. 3 to 6. Amen po ba, minamahal? Ayaw pa rin nyo? Three to 6 po. Amen. Praise God. Sa Miyerkules po, minamahal, alas 3 hanggang alas 6 na yung ating gawain. Dahil pag alas 7 po, minamahal, dumadaing yung iba natin minamahal mga kapatiran na nahirapan po sumakay pag-uwi.
Kaya naunawaan naman po ito na ating Pinola Panginoon Jesus, minamahal. Kaya mag-adjust po tayo, alas 3 hanggang alas 6 yung ating pananamba sa araw po ng Miyerkules. Minamahal. At bukas po, minamahal, araw ng linggo, maaga ang simulan natin pananamban, alas 8 po tayo magsisimula. Minamahal sa araw ng linggo bukas, minamahal, alas 8 ng umaga simula ng ating pananamban. Anniversary po natin, minamahal. Amen, praise God. Sabi nga, minamahal, 6 na araw nagagawa ka, yung ikapitong araw yan ng ating Pinola Panginoon. Ibigay natin sa ating Pinola Panginoon. 30 taon, minamahal. Bilang pagpapasalamat natin sa ating Pinola Panginoon Jesus, minamahal, alas 8 po ng umaga, simula natin itong darating na linggo. Ito lang linggo to. Sa susunod na linggo po, minamahal, balik tayo sa dating oras po natin. Ito lang, minamahal, October 30, dahil anniversary po natin, minamahal, alas 8 ng umaga ang simula na ating pananambahan. At araw ng Miyerkules, ulitin, minamahal, alas 3 hanggang alas 6 ng hapon. At araw po ng Biyernes, katulad kanina, nagsimula tayo ng alas 9 ng gabi, nagtatapos po tayo na ganito pong oras, minamahal, alas 4 na madaling araw ng Sabado. At yung ating television program po, patuloy po yan tuwing araw po ng Sabado sa PTV Channel 4. Alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. At yung ating Facebook Live naman po, Jesus Miracle Hour, minamahal, sa Facebook Live natin, minamahal, live streaming po natin. Lunes po yan hanggang Sabado, alas 9 ng gabi hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung radyo program po natin sa Dako ng Manila, minamahal, sa DCME 1530, talapitan natin mga radyo. Lunes po yan hanggang Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal ating mga schedule, minamahal ating mga services, minamahal, and praise God. At mayroon tayong lihas sa ibig magpalihas, mayroon din po tayong counseling, may bautismo sa hindi pa po nabautismohan, minamahal. At minamahal, ulitin, minamahal, unang Samuel 15:22, obedience is better than sacrifice. Kaya mamaya po, may practice sa ating beloved choir at maglilinis din po tayo na ating chapel. Amen, praise God. Kaya minamahal, magkusa po tayo, minamahal. Praise God. Akin natatandaan, mga nakaraang anniversary, minamahal, yung mga naunang pananampalataya, hindi na sinasabi kung sino-sino yung pupunta. Lahat pumupunta, tulong-tulong na maglinis, minamahal. Amen, praise God. Huwag natin kakatwiran, men. Huwag natin kakatwiran, hindi naman binanggit na kasama kami. Hindi po, lahat po tayo. Isang katawan tayo, minamahal, sa ating Pinola Panginoon Jesus. Magkusap ko, wala tayong ginagawa sa ating tahanan, magkusap po tayo pumunta rito, minamahal. Amen. At minamahal, sa araw po ng linggo, minamahal, kung sino po minamahal yung nakaluluwag-luwag, minamahal. Kung mayroon po kayo madadala bilang minamahal, parang hain natin sa ating Pinola, pagpapasalamat natin sa ating Pinola Pais, mga ulam, kung ano man madadala natin, minamahal, para po minamahal, mayroon tayong may hain sa ating pinapamahal, pagpapasalamat natin sa ating Pinola Pais ni Jesus, pagsamasamahin po natin yan, minamahal, maraming ulam, minamahal, kakanin, kung ano man po, prutas, minamahal, praise God. Kung ano po may alay natin bilang pagpapasalamat natin sa ating pinamalapay sa araw po ng linggo, bukas po minamahal, magdala po tayo, kung sino po yung nakaluluwag, minamahal, praise God. Dahil minamahal, kung tayo po minamahal, pumupunta sa mga party na ating mga kaibigan. Kung tayo pumupunta sa mga party na ating mga kaibigan, nagdadala tayo ng regalo, minamahal. Ngayon dito, minamahal, irirregalo natin sa ating pinalapay ni Jesus yung ating dadalhin. Pagpapasalamat po natin sa ating pinalapay ni Jesus. Sa loob na 30 taon, minamahal, sama-sama tayong pinagpala na ating pinalapay noon. Amen. Praise God. Kaya magdala po tayo, minamahal. Maliban doon sa ating lulutuin, minamahal, kung sino pa po yung gusto magdala ng ulam, kung ano man po, may prutas, minamahal, magdala po kayo, minamahal. Amen. Praise God. Huwag tayo mga minamahal maghihinayang. Amen, praise God. Pagpapasalamat po natin, pagpapakita natin na ating pagmamahal, pag-ibig sa ating pinalapay ni Jesus, minamahal. Amen, praise God. Pagsamasamahin natin yan, minamahal, praise God, upang na minamahal, mayroon naman po tayo maihain sa ating mga minamahal mga bisita kung may dadating po. Amen, praise God. At minamahal, yung paglilinis po natin, minamahal, mamaya po alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya sama-sama po tayo, minamahal, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, ating oras ng paglilinis. Pagkatapos maglinis, magpa-practice po ating mga beloved choir alauna ng hapon. Ang practice sa ating mga beloved choir, mga minamahal. Praise God. Kaya po, minamahal,
Magsikap po tayo, may wala po tayong ginagawa sa ating tahanan, minamahal. Magkusa na po tayong pumunta rito. Huwag na natin hintayin na babanggitin pa yung ating mga pangalan, minamahal. Dahil dito, bahay ng mahal na Panginoon ito, minamahal. Dito tayo nananambahan, dito tayo minamahal, pinagpapala natin, pinalapay ni Jesus. Praise God, tandaan po natin, ang Diyos, hindi po siya tumitira sa bahay na marumi. Minamahal. Gusto ng Diyos, malinis yung kanyang tirahan. Kaya sama-sama po tayo, minamahal, na maglinis, minamahal dito po sa ating pastoral. Kung ano man po ang maitulong natin, minamahal, tayo sama-sama po, minamahal. And praise God. Purin po ating pinalapay ni Jesus. Kung wala na po, minamahal, additional announcement, tayo tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinalapay. Sa aking ulitin, minamahal, kung mayroon tayong madadala sa araw po ng linggo, minamahal, maliban doon sa ating contribution, minamahal, ilulutuin po natin. Magdala rin po tayo, kanya-kanyang dala po, minamahal. Praise God, kung ano man po yung ating madadala. Prutas, pagkain, kung ano man po yan na makaluluwag sa atin, minamahal. Praise God, magdala po tayo. Amen, praise God. Tayo po tumayo na po, minamahal, magpasalamat na po tayo sa ating pinalapay ni Jesus at tapos sa matagumpay na pananambahan sa umaga ito, maging sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay, minamahal. Panalangin na rin po ito na ating beloved worker, nadada rin nato. Amen, praise God. Amen. Sunod. Tapos si Bilay with the Christian Brother Rolando Montilla. Tayo mo na mahal, magpasalamat sa ng Diyos. O patingin ng Diyos, mapagpalaming Ama Diyos na magkapagyan sa lahat, sa matamis na magkapagpagpag Diyos. Mala po noon, maraming salamat po. Mala po sa Hallelujah, sa baggabaybo sa bawat sa may mula po sa buong magdamag. Ngayon pagpupuri siya mula po noon, Hallelujah, magmula sa pag-MC, mga joyful songs, solemn songs, mga buhay na po tutong magkapatiran, magsilbing kaldagin, palabantayan, mula po noon, Hallelujah, at maging sa mga awit na yung bilabid, adult choir, maging po mula sa Hallelujah, youth choir, children's choir, mula po noon. Maraming salamat po, maging sa pagkilos sa aming kaligitnaan, mula po noon. Maraming salamat po, mula po noon, Hallelujah, at maging po mula sa Hallelujah, sa araw ng bukas, mula po noon. Mula ba pagpalayo po kami, mula po sa Hallelujah sa aming church anniversary, mula po noon, magdala po ng maraming makaluha, mula po sa Hallelujah, na kayo po mag-provide sa lahat pangailangan, mula po noon sa Hallelujah, upang mapagandahan po bukas po, mula po noon. Maraming salamat po, mula po noon, mag-isa aming pagsamanal, pag-iwalay, mula po noon, kung paano mo, mula po noon, tila sa mga gawain mo, mula po noon, lahat mga kapatiran, mag-isa kaling pag-uwi, mula po noon, mula po noon, pag-ingatan niyo po sila, mula po ligtas at payapa, mula po sa Hallelujah. Pagpalain po kaming lahat, mula po na ito po sa dalangin sa matamis, na makapagyan ng pangasin Jesus' name. Hallelujah. Amen. Praise God. God bless po ating beloved brother na to. Magkamayan po tayo, minamahal. Magandang umaga po. Pagpalain po tayong lahat na ating pinalapay ni Jesus. Tandaan po nyo, kayo aming iniibig. Ngunit mas iniibig po tayo na ating pinalapay ni Jesus. Ingat po, minamahal, sa pagtawid. Amen. Praise God.